Napakabuti ng ating Lord. Ngayon ay third Sunday na naman. Thank you, Ate Nicole, for leading us in that great worship service, praise and worship. Third week na. 2 linggo na lang. Tapos na. Next week, 4th, 5th, and January na. At January na, sigurado yan, mayroon ng 20% discount si Jonathan. Okay? Yung iba natin mga kasama, nakabakasyon na. So tayo naman ang susunod. Babakasyon tayo next December. So welcome. Thank you for joining us today sa inyong mga puyat. Nag-enjoy kay Ezra na puyat sa kakakain. Okay, yan kita nyo. Kita mo na may namibilog na dito. Asan si Ezra? Okay, so para sa mga ngayon lang nakasama natin at sa ating na first time na na-encounter tayo sa YouTube at sa Facebook page ng 211. Ako si Dennis Baldayong, kasama nyo ngayon sa third series ng ating topic na, anong topic natin ngayon? Okay. 1,000 words. Kaya kung kayo first time sa atin, makikita nyo po kami ang 211 Ministries Mandaluyong, makikita nyo po ang aming YouTube channel. At pwede nyo po ito mapanood sa, kung may hindi kayo maintindihan, pwede nyo po itong balikan sa ating Facebook page. Ang pangalan po niyan ay 211 Ministries Mandaluyong. Yan. So lahat ng series po mula July, na mula nagsimula tayo ng recording with the multimedia team, yan, nakalagay po lahat yan dyan. So ano naman ang lesson na pwede nating mapulot ngayon? Marami na naman tayong mapupulot ngayon. 1,000 words. Saan natin ito nakuha? Nakuha natin ito galing sa mga ideas ng mga tao. So far, may natutunan na ba kayo sa ating sa 1,000 words natin? Sa UNAS, okay ba? Pwede na ba natin ipamalita ito sa Mindanao? Okay. So, one look is worth 1,000 words. Ako mahilig ako sa ganito, lalo mapupunta ka sa lugar na hindi mo naman kilala mga tao, na minsan nangangapa tayo, tinitingnan natin. A picture speaks volumes without using a single word. Madalas yung maririnig yung introduction na yan, pero ngayon kaibang gagawin natin. Maglalagay ako ng isang picture at tatanungin ko kayo, ano ang ibig sabihin yan? Ikaw ay galing sa nag-overtime ka, galing ka sa school, at pagdating mo sa bus stop, walang dumadaan na bus at meron kang nakitang poster dito sa billboard na ang walang pangalan, walang words, pero nakita mo lang ang naglagay nitong poster na to ay 211 Ministries. At sa 211, by the way, meron pa tayong isang Facebook page na ang pangalan lang ay 211 sa FB page. Doon nakalagay yung ating 211 motivation. Ang ibig sabihin ng motivation, this is a slogan or a poster na meron, kumbaga ang goal niyan is to motivate people so that they can have a vision of the future. Kaya motivation, yan nakalagay. So anong nakikita niyo? Anong ibig sabihin niya, Nas? Nakita mo lang habang nag-aabang ka ng bus, wala namang dumadaan na bus. Bakit? Anong ibig sabihin niyan? Okay. So nakuha mo ng message, di ba? One word from God is worth 1,000 words. Sinasabi lang dyan na smoking kills. Ganyan. Simple lang. At ang tatanong ko ngayon sa inyo, di ba maraming words, 1,000 words, itatanong ko sa inyo, sinong unang pinapatay ng sigarilyo, na naninigarilyo? Ang sarili niya ba? Saan nakatutok ang baril? So nakita nyo, may another meaning. Ibig sabihin, kung babalikan natin yan, di ba, second-hand smoke is very dangerous. Ang unang namamatay ay yung nauna kakasingot. Kaya sa bahay, kapag may naninigarilyo, marami mga bata at mga taong hindi naninigarilyo, inuubo, inaasma because of second-hand smoke. So ang ibig sabihin pa rin niyang isa, kung titingnan mo lang, titigan mo lang ng titigan siya, ibig sabihin, ayon sa picture, smokers are killers. Nakita nyo, picture lang, smokers are killers. Pangit man maririnig, maring sa inyo na mga mapakakapanood nito, pangit pakinggan yung sinabi ko, pero yan ang sinasabi ng mga doktor. Kaya nga, yung mga kahanang sigarilyo, meron. Hindi ko pinagbabawalan kung gusto nyo manigarilyo, it's up to you, but we're just learning. Pinag-uusapan natin yung 1,000 words. Okay ba sa iyo, Mia? Marami bang meaning? Meron pa tayong pag-uusapan dyan, marami pa yan. Pero hindi yan ang topic natin, pinag-uusapan lang natin para makita ninyo gaano katotoo yung 1,000 words. Picture lang, pero nagsasalita.
Yan yung sinasabi natin, na kaya sa Bible, meron ding word niyan, yung topic natin before sa Masbate na 2021, na sumisigaw ng tahimik. Wisdom calls aloud. Yung karunungan sumisigaw na napakalakas. In the street, she raises her voice in the public squares. Katulad ngayon, may nakita ka, kung aatrasan natin yon, ayan no, sa public squares, in the street, nakita mo yan, ano ibig sabihin yan? So marami kang lesson na makikita. Kaya lang, lagi nating tatandaan, lagi nating ibase sa Bible ang ating mga interpretations ng pag tumitingin tayo ng mga pictures or meron kang word na napupulot or message para at least hindi ka nawawala sa yung direksyon. So meron tayong confirmation palagi. Okay, anong purpose nitong ating topic dito? Itong ating topic for the month sa series number 3, to understand the wisdom of our Lord and King Jesus Christ from His non-verbal message through pictures and silence. Kaya minsan, tahimik lang, katulad niya, si Ezra hindi pa naman marunong magsalita yan, pero alam mo pag umiyak yan, wala namang may boses nga na narinig ka, pero yung pala gutom na, or may ihi na, basang-basa na, yung mga baby natin. So, through silence, mayroon pa rin communication. Okay. Anong outline natin dito? Week number 1, mind management. Number 2, God's will, God's bill. Last week, pinag-usapan natin na kapag tinawag ka ni God, wala kang dapat ikatakot. God will provide for you. All you have to do is just step out in faith and do your part. Di ba nakita niyo, milyones na provide ni God para kay Joseph and Mary. And today, no title. Next week, silent Christmas party in black but parcel delivered. So napansin ko, sabi nga ni Rhea kanina, ang mga parcel ngayon, kahit na Pasko, kahit na katatapos lang 12, ang bilis i-deliver. Pero ito, gusto ko ipakita sa inyo yun, yung lesson number 5. 33 years bago na i-deliver yan. Hinaharang yan, binablock yung parcel na yan. Pero nakarating kay Jonathan at sa Jonas. Kung hindi mo alam yan, nasa iyo, kung pagdating, ika-cancel mo, alis. O, di ba? Nasa iyo pa rin, nasa tao pa rin. Maaring na i-deliver sa iyo yung parcel, pero pwede mo i-cancel. So, anong title natin ngayon sa third series? Wala tayong pag-uusapan ngayon. No title naman pala, di ba? Wala naman pala. So, no title. Yun ang, gusto ko kayo i-encourage na yan ang normal na pag-aaral ko. Pag nakita ko yan, isusulat ko yan. Lord, yan ang sinabi mo. So, yan ang nakita ko, no title. So, may jacket ako doon. Oh. Nanginginig na si Ali. Sabi ko nga sa inyo, nung hapon ng service natin, mainit, di ba? Yung ceiling, kasi mababa ang ceiling nitong building. Kaya mainit. Pero ngayon na umaga tayo, medyo nakakangatog ang ating lamig. So, series number 3, no title, walang pamagat. Dahil walang pamagat ito, tatapusin ko na mabilis. Wala naman pag-uusapan, Jeff. So, tingnan natin. Kinuha natin ito sa, ibig sabihin dahil no title, wala tayong gagamiting verse. Luke chapter 2, verse 6, while they were there, si Joseph and Mary, the time came for the baby to be born. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in the cloths and placed him in a manger. So, pangatlong manger na natin ito. Because there was no room for them in the inn. So, pag-uusapan lang natin ngayon, focus lang tayo sa manger. Pero itong manger na ito, ang pinaka-context nito, mapupunta na naman sa calling. Okay. Pag pinag-usapan natin, kanina pinakita ko sa inyo yung kamay na may sigarilyo at may baril, ano ang message? Pangatlong linggo na natin, ano ang nakikita nyo sa manger ngayon kung babalikan natin? Ako ang nakita ko dyan, nung binabasa ko yan, ang nakita ko, MC. E-M-C-E-E. O nakita nyo? Ganyan lang ko, kaya in-encourage ko kayo, ang SRM natin, meron tayo, ang 211 ay merong SRM na department, study room ministry, na may mga ilan tayong mga kasama na graduate ng leadership training, dun kasama nag-aaral at dun nilalagay namin sa ang aming mga napag-uusapan na pag-aaralan at pinagsasama-sama ko yan bago ko ipadala sa mga pastor. So hindi lang po ako nag-aaral, akala nyo ako lang, meron tayo. Kaya lang, kailangan may desire ka na mag-aral. Katulad yan, ang nakita ko dyan sa
dito sa pangatlong series natin, MC. Nakita mo ba, Nas, kung bakit MC? Okay. Nakita mo, Ria, sa'yo, Miko, nakita mo? MC. Ang nakita ko dyan, MC. Mia, nakita mo? Ezekiel. MC ang nakita ko dyan, sa'yo, Denise. Okay lang sa'yo, Nicole? Ang nakita ko dyan nung binabasa ko ito, ay MC ito. So, simulan na natin. The word manger is not a title. Ultimo ang pangalan niya, hindi title, but a job order, a function. So, ang hirap nun, pangalan mo na nga, hindi ka pa kinikilala doon sa pangalan mo, kinikilala ka ay trabaho mo yan. So, no title. So, dahil wala siyang title, gusto kong sabihin sa inyo, the manger is God's perfect MC. Kung baga gagamitin ko in the present tense, kasi report ko na ito sa inyo as na-observe ko. MC means host. Okay. Nakuha mo na, Jonathan? Nakita mo na kung bakit MC ang nakita ko dyan? IMC, oo. Tiningnan ko nga sa na ganyan ang spelling ng MC. Iba na ngayon eh. So, ang ibig sabihin ng MC ay host or master of ceremony o kaya announcer. Sa probinsya ng mga piyesta, sinong MC? Di ba? MC yan eh. So, nakuha nyo na MC ang tawag niyan. So, okay lang ba sa'yo? Nicole, naintindihan nyo? Kasi hindi nyo panahon itong MC. So, MC yan sa Masbate. Kapag may kasalan, may MC yan. Ibig sabihin yung Master of Ceremony. Di ba sa inyo rin ganun ba sa Mindanao? Okay, sa Jensan. So, ang manger, alam nyo, so sabihin ko sa inyo, hindi ko alam kung si God, sinadya niya talaga, kasi wala namang coincidence sa Bible. Sinadya niya talaga na dito napunta. Alam nyo ba, also known, aka. Manger is also known as food box. Di ba kayo makita, aka, ibig sabihin also known as. Yan talagang abbreviation ng also known as, aka. Tinatawanan ako nila, aka. So nakalagay yan, part yan ng ating abbreviation sa kay Tita Miriam. So pag sinabi natin, habang nagbabasa ako nito, makikita itong gusto kong makita ninyo. I hope ma-enjoy nyo rin ang pag-aaral ng Bible, especially in preparing manuscript for the for preaching. Habang binabasa ko ito, walang tumanggap kay Jesus kung saan ipapanganak siya. Walang pwede magsabi sa kanila, although ang daming tao by this time sa Jerusalem dahil merong census, andun lahat eh, kaya nga wala silang mahigaan. At dito siya na ilagay ni Mary, which is God's provision. Ngayon, ang ibig sabihin ng manger sa ating panahon ngayon ay plato. Di ba? Plato. Pangalan na plato ay pangalan nga yan, pero ang ibig sabihin ng plato ay function. Kainan. Kapag kayo inimbita, kain na tayo, saan kayo pupunta? Sa CR? Di ba? Pupunta kayo sa kainan, alam nyo na. So si Jesus, dito nilagay. Sabi ko, God, hindi ko pwedeng sabihin na coincidence ito, kundi ito ay talagang sinadya mo din. Later on, meron kaming lesson sa aming panahon na mababasa. Edwin, tingnan mo, okay. So ang ibig sabihin ng food box, ito ay design talaga na kainan na ang manger ay naging MC or announcer na sinasabi sa atin, human being, Jesus is here. The food for the soul is here. Yan ang MC. Announcing to the world, andito na, although ang manger walang bibig, pero the wisdom is shouting aloud. Naintindihan nyo ba ako? O word na si Pastor Dennis. So yun yung kaya nasabi ko sa inyo, habang nagbabasa kayo ng Bible, huwag kayong umasa sa mga gawa na sermon, balikan lang natin ang Bible. At itong Bible na ito talagang the wisdom is shouting aloud. Ang manger nagsasalita kahit walang bibig. Sinasabi, alis, andito na ang food for your soul. Marami na sa inyo ang gutom. And true enough, nung si Jesus Christ, nagsimulang magturo, ito ang tinuro ni Jesus. I am the bread of life. Yan ang sabi ni Jesus. Siya ang bread of life. Then Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry. And he who believes in me will never be thirsty.
John chapter 6:35. Gusto ko makita ninyo rito, maraming tao ngayon, bumili na lahat ng kotse, naikot na ang buong mundo, nagpalit-palitan ng boyfriend and girlfriend, nabili na lahat ng pagkain, lahat ng fine dining na kainan nila, still hungry. Marami ngayon, makita nyo, marami, binili mo na lahat ng damit, still hungry. Hindi ka pa rin kontento sa buhay. Kasi ang tanging nagbibigay lang ng contentment ay yung bread of life. Na sinisigaw ng manger, andito ang yung food for the soul. Na kapag si Kristo ay nasa buhay mo, you are complete. Hindi ka makukumpleto ng damit, hindi ka makukumpleto ng buhay, ng lahat ng karangyaan. You can enjoy money. Lahat pwede mo ma-enjoy kapag nabili mo na lahat. Kaya nga sabi ko sa inyo, may kaibigan ako nang lagi niya sinasabi, lahat, ang kotse niya, 6, ang dami niyang mga bahay, pero sabi niya, alam mo, kami na mayayaman, ang problema namin, ang gulo ng utak namin. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Naikot niya na halos ang buong mundo, na-enjoy niya yung iba-ibang sasakyan, na-enjoy niya kung ano yung pagkain na masarap. Pero ang nagulat ako sa sagot niya, kami na mayayaman, kami na negosyante, ang gulo ng aming utak. Kaya kailangan talaga namin ng pastor na magpe-pray sa amin. Maaring hindi niyo ako naintindihan at hindi ko rin siya naintindihan, pero ang sinasabi ko sa kanya, malayo ako sa iyo, wala akong kotse, wala akong mga condominiums, wala akong mga bahay sa subdivisions, hindi pa ako nakaikot ng buong mundo, isa lang bansa pa lang napupuntahan ko, pero I'm contented. Busog ako. I have my family because Jesus is the bread of life for me. Sinisigaw ng manger, na andito ang pagkain ng iyong kaluluwa. Pag ito ang nasa iyo, kontento ka. At hindi lang yon, true enough na dumating ang time na si Jesus Christ ay nagtuturo na, sabi niya, Jesus is the water of life. He is the living water. Lahat tinikman mo na, lahat ng alak, lahat ng iced tea, lahat ng milk tea. Ito, hindi ka magsisisi. But whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water, welling up to eternal life. Pangmahabaan. Kaya kung hinahanap ninyo yung mapupuno kayo at hindi na kayo mauuhaw sa kayamanan, karangyaan, hindi masama yon. Pero kung doon mo hinahanap, mauuhaw ka pa din. Pwede mo matikman lahat, pwede mo papasayo lahat, pero kulang pa rin. Pero ang sabi ni Jesus, he who drinks will never thirst. The manger, the MC, or the master of ceremony for Jesus Christ is simply saying, inside of me is the source of life, the source of all your hopes, the source of true joy, and the source of your peace. Kahit meron akong kaibigan na sagana siya, ang gaganda ng kanya mga cellphone, pero hindi siya, takot siya pag may nakatingin ka sa kanya, ang feeling niya, nanakawan mo siya. Wala rin kapayapaan. Si Jesus lang ang meron nito. Kaya ganun kahalaga na please, ibahagi natin si Jesus sa iba. Ang manger ay no title. Function lang ginawa niya, pero nakarating sa atin. Totoo nga na si Jesus Christ ang magkukumpleto ng iyong buhay. Para sa ating application questions, narinig mo ba ang sumisigaw na MC kanina? Anong word ni Lord sa iyo? No title, pero nagawa niya ang kanyang part. Number 2, meron ka rin bang manger sa paligid mo? Na maaaring hindi mo naintindihan kung anong purpose mo sa buhay. Meron ka rin bang manger mo kasama ng Bible sa paligid mo na nagsasabi ng purpose ni Lord sa buhay mo? Let's pray. Father God, salamat po sa oras na ito. Salamat sa iyong pagpapala. Tunay nga, Panginoon, kung sino ang available kahit walang bibig, pwede mo pagsalitain. Kahit mga taong walang kakayanan, mahirap o wala mang pagkakilala sa lipunan, pwede mong magamit. All we have to do is just be willing and available to your purpose. God, salamat, napakabuti mo dahil dito nakaka-encourage, Panginoon, na kahit pala kami walang title, walang pinag-aralan, which is maganda kapag nakapag-aral, pero kung ano man ang meron kami, Panginoon, nagagamit mo na rin pala ito.
to advance your kingdom. We honor you, God, for using that manger. Alam ko hindi coincidence na dyan ka nilagay nung ikaw ay pinanganak. Pero later on, maintindihan namin, ang walang bibig, kayang sumigaw. Pwede ka magsalita through silence and it is very loud. At ngayon, Panginoon, napaka-loud ng iyong message sa amin na walang imposible sa Diyos, lahat meron kang magagawa. And thank you, God, na kahit ang manger pwedeng mabulok, Panginoon, hanggat ito'y maayos, hanggat ito'y may purpose pa, nasa kamay mo, hindi pa ito masisira. The same with the truth, na hanggat alam namin ang aming calling, Lord, may calling ka pa sa amin, hindi kami mamamatay. Kaya purihin ka, salamat sa iyong pagpapala, be-bless mo rin ang mga nakinig sa aming FB page at sa YouTube channel at sa mga naandito. Thank you, God, for you are present in this time of service, in this time of preaching. In Jesus' name I pray. Amen. Wow, hallelujah.